Saktong 2 buwan bago magsimula ang regular season, inilabas na nga po ng ESPN ang kanilang prediksyon patungkol sa magiging record ng mga teams sa Eastern at Western Conference. At isa sa mga teams na merong mataas na expectation ay ang Golden State Warriors na bagamat nawala ng 2 key player na sina Chris Paul at Klay Thompson, nakabawi rin naman nga sila sa pagkuha kina DeAnthony Melton, Buddy Hield at Kyle Anderson. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin ito sapat para paniwalaan sila ng mga analyst na agad silang papasok sa playoffs. Sa katunayan, ayon sa inilabas na prediksyon ng ESPN, inaasahan magkakaroon lamang ang Warriors ng 45 wins, 37 losses kung saan magiging ikawalo sila ng Western Conference. Ibig sabihin, papasok pa rin sila sa play-in at sa pagtatapos ng regular season at makikipagsapalaran pa bago makapasok sa playoffs. Yes mga idol, hindi pa rin nga daw sapat ang mga bagong player ng Warriors para maging isa silang ganap na legit contender. Samantala, dahil walang ginawang malaking pagbabago ang Lakers, hindi na nga po nakapagtataka bakit walang tiwala sa kanila ang mga analyst ng ESPN base sa prediksyon sa darating na season. Pero sa kabila niyan, malaki pa rin naman ang paniniwala ng mga Lakers fans na makakapasok pa rin sila sa playoffs at magiging isang ganap na contender. Sa katunayan, napakalakas pa rin naman ang chemistry ngayon ng kanilang lineup. Sadyang ang naging problema lamang nila last season ay ang kanilang head coach na si Darvin Ham dahil sa mali-maling desisyon na ginagawa nito. Kaya tama lang nga daw ang Lakers at si coach JJ Redick na hindi gumawa ng malaking pagbabago o trade dahil alam nga po nila sapat na ito para maging competitive sa West. Kailangan lamang nga po nilang baguhin at ayusin ang sistema lalo sa practice, sa game plan, sa rotation at higit sa lahat sa in-game adjustment na siyang pinaka-importante para makakuha ng panalo. Sa kabilang banda, katulad nga po ng napag-usapan natin kanina, inilabas ng ESPN ang kanilang prediksyon kung saan inaasahan pangungunahan ito ng OKC Thunder, sumunod ang Minnesota, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Phoenix Suns, pang-6 ang Sacramento, New Orleans Pelicans, pang-7, pang-8 naman ang Golden State Warriors at pang-9 ang Memphis habang pang-10 naman ang Houston Rockets. Syempre, inilagay rin naman sa bottom 5 ng ESPN ang Lakers, Clippers, San Antonio, Utah Jazz at ang Portland Trail Blazers. Pero hindi rin naman ibig sabihin yan matutuloy ang ganitong klaseng standing. Sa katunayan, maaari pa rin naman nga itong magbago since ayon sa inilabas ng isang analyst, 13 kupunan sa West ang may tuturing na contender maliban sa Utah Jazz at Portland Trail Blazers na inaasahang mangungulelat sa standings dahil wala rin naman nga silang ginawang pagbabago. Well, since maraming mga superstar nang nagsilipatan sa West, mas lalo lamang nga pong hihigpit ang kompetisyon dito. Sa madaling salita, mangyayari na naman next season ang pagkakaroon dito ng mga teams na merong magkakadikit na win-loss record. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.